Hindi pare-pareho ang dahilan ng pamamanhid at tusok-tusok. Pwede itong dahil sa mataas na blood sugar, pwedeng dahil sa kakulangan ng vitamins, or pwedeng mismo ang nerve mo ang naipit sa iyong spine. Pero alin nga ba sa tatlong ito ang sanhi ng iyong sintomas? Kailangan mo itong malaman dahil if alam mo ang dahilan, mas mabilis mo itong maaagapan. Kaya naman sa video ito, tuturuan kita ng simpleng home check na pwede mong gawin ngayon din sa iyong bahay para makagabay kung ano nga ba ang sanhi ng iyong pamamanhid. Kaya huwag mong palampasin ang videong ito. May tatlong posibleng dahilan, pinaka-common na reasons kung bakit nakakaranas ng pamamanhid, tusok-tusok, sharp-shooting type of pain, and even burning sensation. Parang mainit ang iyong paa. And this all stems to three common reasons. Mainly po ang mataas na antas ng blood sugar sa ating dugo, ang kakulangan ng vitamins, especially vitamin B6 and vitamin B12, or dahil sa compressed nerve, in which case, common po ito na nangyayari dito sa ating leeg or sa ating lower lumbar spine termed as sciatica. If hindi ka pa sure, if ang sintomas na yung nararamdaman ay dahil sa nerve injury or nerve damage, please comment down below. Dahil sasagot ako sa iyo and I will help you determine if sintomas ba yan ng nerve damage or hindi. Simulan na natin with blood sugar clue test. If ang dahilan ng pamamanhid at tusok-tusok ay dahil sa mataas na antas ng blood sugar sa iyong dugo, makakaranas ng pamamanhid, pangangalay at tusok-tusok on both sides sa iyong katawan, generally affecting ang kaliwa at iyong kanan. And usually po, it follows the stocking glove phenomenon or distribution. Ibig sabihin, makakaranas ng pamamanhid at tusok-tusok simula sa iyong paa, paakyat sa binte, and usually last sa iyong kamay. Makakaranas din ng burning sensation, parang mainit ang iyong paa. Makakaranas ng hypersensitivity sa iyong paa, kung saan kahit simpleng banayad lang, para na itong karayom na tinutusok-tusok ang iyong paa. Or for some patients, nakaka-experience naman ng opposite nito. Ibig sabihin, hindi na nila nararamdaman ang sahig every time sila ay maglalakad. And although this does not happen to all, common po ang pulikat if mataas ang ating blood sugar level. May tatlong sintomas din na dapat mong bantayan. Parati ka bang nauuhaw? Parati ka bang gutom? At parati ka bang naiihi? These can be symptoms po that could tell you na ang cause ng pamamanhid ay dahil sa mataas na blood sugar. If mas makarelate ka sa mga sintomas na ito, if hindi ka pa nakapag-laboratory, mas mainam po to have your blood sugar in check. Dahil alam mo ba, once controlled ang iyong blood sugar, nakaka-experience or nakakaranas ng improvement sa sintomas within weeks po of regulating blood sugar. If you have been diagnosed with diabetes, make sure na hindi mo nakakalimutan ang iyong gamot. Tapos monitor mo talaga ang iyong blood sugar to check if tama ba ang dosage to control your blood sugar level. At the same time, iwas din sa sobrang carbs, iwas sa sobrang sweets, and please commit sa iyong sarili. At least 30 minutes of exercise, 4 or 5 beses sa loob ng isang linggo. Makakatulong talaga yan sa iyo. Now, let's do our vitamin deficiency clue test. I-check natin if ang sanhi ba ng pamamanhid at pangangalay ay dahil sa kakulangan ng vitamins, specifically vitamin B6 and vitamin B12. If these are the symptoms that you are feeling po, nakakaranas ka ng pamamanhid at pangangalay sa dalawang bahagi ng iyong katawan. Ibig sabihin, it affects both your right and your left side sa iyong katawan or sa iyong extremities. Mas nagiging makalimutin ka ba? May memory lapses ba? At nagiging irritable ka ba? Nakakaranas ka ba ng pamumula at parang shiny ang dila na tinatawag natin na glossitis? Ang ibang pasyente naman na kulang ng B vitamins, pwede ding makakaranas ng panginginig ng kamay at paa kahit wala naman silang ginagawa.
If mas makarelate ka sa sintomas na ito, then malaki ang possibility na kulang ka sa B vitamins. Incorporate mo sa iyong diet ang mga pagkain na mayaman sa B vitamins tulad na lamang halimbawa ng itlog. Mayaman po ito sa vitamin B6 and vitamin B12. Ang manok, especially ang atay ng manok, mayaman ito sa vitamin B12 na kailangan para sa myelin sheath or covering ng iyong nerves. Ang munggo din ay isang mura at affordable na choice for B vitamins as well as folate. At huwag kaligtaan ang sardinas at ang iyong bangus dahil mayaman din yan sa B vitamins plus omega-3 na makakatulong din to decrease inflammation sa iyong katawan. Now, let's do nerve compression clue test. I-check natin if ang dahilan ba ay dahil sa naipit na nerve. Usually, if ito ang dahilan, you can experience po ang sintomas sa isang bahagi lang ng iyong katawan, one side only. Then, you can also experience pananakit ng likod, pangangalay dito sa iyong braso, at pamamanhid sa kamay if ang naipit na nerve ay dito sa iyong cervical spine. Makakaranas din ng pananakit sa likod, pamamanhid sa binti at paa if ang naipit naman na nerve ay dito sa iyong lower lumbar spine. If ang sanhi ay dahil sa nerve compression, nakakaranas ka ng worsening sa iyong sintomas every time ikaw ay nakaupo ng matagal, every time you are facing the computer for extended periods of time, pwedeng dahil sa maling pagbubuhat at pwede din dahil sa maling unan. If nakakaranas ka at mas nakaka-relate ka sa sintomas na ito, don't worry po dahil a simple x-ray can already confirm the diagnosis. That way, mas makakatanggap ka ng specific treatment na angkop para sa iyo. Ang pinaka-importanting pwede mong gawin para hindi lumala, if ang cause ng pamamanhid ay dahil sa compressed nerve sa iyong spine, dapat alam mo ang mga positions na kailangan mong iwasan. For example, if ikaw ay nakakaranas ng pananakit at paninigas sa iyong leeg, kasama ang pamamanhid sa iyong braso at kamay, dapat iwasan mo ang parating pagyuko dahil it can actually worsen or pwede itong maglala ng iyong kondisyon na for some patients, pwedeng mauwi sa operasyon. If nakakaranas naman ng pamamanhid sa binti at paa and dahil sa sciatica, dapat mong malaman ang mga exercises na angkop sa iyo to decompress your nerve. Don't worry, ilalagay ko lahat ng videos na sa tingin ko makakatulong sa iyo. I-click mo lang kung alin dito ang kailangan mo. So to recap, if nakakaranas ng pamamanhid at tusok-tusok sa dalawang bahagi ng katawan, if nakakaranas ng parating pagkagutom, parating pagkauhaw at ihi ka ng ihi, consider po ang elevated blood sugar. If nakakaranas naman ng pamamanhid at tusok-tusok sa dalawang bahagi ng katawan, plus mabilis ka nang makalimot, may memory lapses at nagiging mas irritable ka, consider vitamin B deficiency. Pero if nakakaranas ng pamamanhid at tusok-tusok plus may kasamang pananakit sa iyong likod, pananakit sa iyong leeg, and these can be aggravated by certain positions and certain positions of comfort, then consider ang sanhi ng iyong pamamanhid ay dahil sa naipit na nerve sa iyong spine. Hindi po pare-pareho ang dahilan ng pamamanhid at tusok-tusok, pero dapat mong malaman ang dahilan ng neuropathy symptoms mo. This way po, mas mabilis mo itong maagapan. If nakaabot ka hanggang sa dulo ng video, please comment saan sa tatlong ito mas nakaka-relate ka. I will read it po down below. Tapos ilalagay ko na lang din ang mga links sa mga videos na tingin ko makakatulong sa iyo. I-click mo lang kung saan dito ang kailangan mo. Maraming salamat po sa panunood. This is again Doc Cherry. I will see you on our next video. Alam mo ba kung ano ang paborito ng mga lolo at lola, mga seniors na may legit na reviews? BeFreeze Cooling Gel po. Tingnan mo ang comment na ito. Epektibo talaga ang produkto nyo sa lola ko. Ikadalawang order na namin ito. Kaya naman, if may magulang ka, lolo at lola na may arthritis, nakakaranas ng pananakit ng kalamnan at kasukasuan, if you want topical pain relief para iwas side effects, may legit reviews po ang BeFreeze. Ilalagay ko lang ang link below if gusto mo itong subukan. Try to check po BeFreeze Cooling Gel. Nakatulong na ito sa iba at pwede din ito makatulong sa iyo. God bless you po.